Pangulong Bongbong Marcos Jr. mai-impeach nga ba? Isang mainit na issue sa Kamara de Representantes ang ating tututukan, ang usapin ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos lumabas sa social media ang mabibigat na akusasyon mula sa isang dating kongresista. Humarap sa media ang minority bloc upang bigyang linaw ang kanilang posisyon. Ayon sa minorya, sa kasalukuyan, wala silang nakikitang compelling reason o sapat na matibay na dahilan upang maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Bukod pa rito, tingin nila ay malabong magtagumpay ito sakaling tuluyang maihain. Ayon kay Representative Percy Sendanya, kaya mahalaga na kung si Zaldico ay confident dun sa kanyang hawak na ebidensya, dapat ilabas niya at umuwi siya dito. We will go where the evidence will lead us. Until then, wala pang compelling reason to file kasi tingin natin ang impeachment complaint should be founded on facts and evidence. Matatandaan na si Sendanya ang nag-endorso sa una sa 4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang 19th Congress. Ang pinag-ugatan ng issue ay ang mga aligasyon ng katiwalian na ibinato ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na matagal nang nasa ibang bansa. Sa serye ng mga video na inilabas niya nitong nakalipas na weekend, iginiit ni Ko na si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos ng 100 bilyong halaga ng project insertions sa 2025 national budget. Aniya, tumanggap pa umano ng 25% o 25 bilyong kickback ang punong ehekutibo. Si Ko ay sangkot din sa issue ng budget insertion at flood control projects na kontrobersya. Subalit iginiit ng minorya na ang mga akusasyon ni Ko ay walang legal na bigat dahil inilabas lamang ito sa social media at hindi ginawa sa ilalim ng panunumpa o under oath. Ayon kay Representative Eli San Fernando, ang problema kasi walang legal weight yung binabanggit ni former Representative Zaldico. Binulalas niya lang yan sa social media, and that is why we're telling the former representative to come home. At kung talagang seryoso ka dyan sa mga aligasyon mo, sabihin mo yan under oath so that it will have legal weight. Bukod pa sa kawalan ng probative value, binigyang diin din ni Representative San Fernando na ang proseso ng impeachment ay lubhang politikal. Dahil sa matibay na suporta ng mayorya sa Pangulo sa Kamara, malabo umano itong magtagumpay. Tiniyak din niya na hindi pinag-uusapan ng mga miyembro ng minorya ang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng impeachment. Patuloy ang panawagan ng minorya kay Zaldico na umuwi at harapin ang investigasyon upang maging formal ang kanyang mga pahayag. Ang taong bayan ay naghihintay ng mga facts and evidence na makakatulong sa paghahanap ng pananagutan. Samantala, ang Sandigan Bayan ay nag-utos nitong Biyernes, ika-21 ng Nobyembre, ng pag-aresto kay resigned Congressman Zaldico at 17 iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation. Sila ay kinasuhan ng graft at malversation of public funds o pagnanakaw o maling paggamit ng pondo ng bayan dahil sa 289.5 milyong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro.